A blessed day po sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po tayo sa ating Bible study at tayo po ay nasa first chapter na ng Gospel of John. Ang first chapter po ng John serves as a foundational prologue ng Gospel of John, establishing the divine identity of Jesus Christ. He is the eternal Son of God, the Creator of the universe, and the true Messiah. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, mga katuruan at mga gawa, inihahayag niya kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ninanais. So ang ating pag-aaralan po ngayon ay pinamagatan ko pong His life is our light. So let's focus the identity of Jesus Christ. At makikita po natin dito that John describes Jesus using 7 specific titles. Ang unang-una po, the Word. Sinasabi po sa verse 1 to 3 that Jesus introduced as the Word. So bakit po ba na tinawag na the Word si Jesus? It's because He is God's living message para sa ating lahat. Ginamit si Jesus ng Panginoon para ibahagi sa sangkatawan ang kanyang mga salita. God communicates His ultimate purpose, love, and will sa sangkatawan sa pamamagitan ni Jesus. So bilang mga anak ng Diyos, tungkulin natin na ibahagi ang kanyang mga salita sa mga tao katulad ng tungkulin ng Panginoong Yesus. Nararapat lang na i-share natin ito sa iba para sila ay tunay na lumapit sa Panginoon. So ang pangalawa po, the light. Makikita po natin sa verse 4 to 13 na ang kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng buhay at ang kanyang buhay ang nagbibigay sa atin ng light. Sabi ni Jesus sa John 8:12, I am the light of the world. Ibig sabihin, He is the ultimate source of everything. Mas matindi siyang magbigay ng liwanag kaysa sa Meralco. He is the source of spiritual truth, moral guidance, and eternal life. For example, nasa sobrang dilim na kwarto ka, makikita mo ba yung mga dapat mo kunin? Makakapag-navigate ka ba kung sobrang dilim? Siyempre hindi. Ganun din po sa spiritual natin. The light of Jesus helps us to navigate our spiritual way patungo sa Diyos. Kung tayo ay nababalot ng kasalanan at kadiliman, tutulungan tayo nito maliwanagan at manampalataya sa tunay na Diyos. Ang pangatlo po, the Son of God. Makikita po natin ito sa verse 15 to 18, 34 and 49. According sa Holy Trinity, God exists in 3 persons, the Father, Son, and Holy Spirit. Si Jesus signifies His divine identity as the second person of the Holy Trinity. Son of God means Jesus is God, manifested in human form. Kung naalala nyo nung sinabi ni Jesus na siya ang the Son of God, inaccuse siya ng blasphemy and sentenced to death ng mga Jewish leaders dahil naintindihan nila kung ano ibig sabihin ng the Son of God. It means to be the Son of God, meant to be of the same nature as God. At yun ang hindi nila alam na si Jesus ay binigyan ng authority ng Diyos, katulad ng Diyos na binigyan din siya ng authority and power para patawarin ang ating mga kasalanan. Binigyan din siya ng authority para pagalingin ang mga may sakit o kapansanan. Kaya dapat lang na sumunod tayo sa kanyang mga katuruan, katulad ng pagsunod ng kanyang mga disciples. Magkaroon tayo ng mga malalim na faith para sa Panginoon. Ang pang-apat po, the Lamb of God. Makikita natin ito sa verse 29 to 34 and 36. It's because He takes away the sins of the world. God sacrificed His only Son, Jesus Christ, para linisin ang ating mga kasalanan by crucified on the cross. Kaya dapat lang na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at ihingi natin ito ng tawad. Alalahanin po natin ang sakripisyong ginawa ng Diyos para sa ating mga kasalanan at yung pagmamahal niya sa atin. Ang panglima po, the Messiah. Makita natin ito sa verse 17 and 19 to 28. Tinawag po na Messiah si Jesus is because He identifies Him as the prophesied, divinely chosen Savior and King. At ang ibig sabihin po ng Messiah ay the Anointed One. He is the promised deliverer and messenger ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga katuruan, He fulfills prophecies of salvation para sa ating lahat. Kaya bilang anak ng Diyos, kailangan nating sumunod sa banal na katuruan ng Diyos para tayo ay maligtas. Ang pang-anim po, the King of Israel. Makita natin ito sa verse 43 to 49.
Just because Jesus is the long-awaited Messiah at siya ang nagtatag ng God's kingdom dito sa mundo. Ang pangpito naman po, the Son of Man. Sabi sa verse 50 to 51 is because He is a human being giving an authority by God. It affirms or pinatitibay ang kanyang pagiging 100% na pagiging tao habang at the same time siya ay kataas-taasang anak ng Diyos with divine authority na siyang huhusga sa lahat ng tao pagdating ng tamang panahon. At ang conclusion ko po, mahalaga kilala natin ang Panginoong Hesus na lubos upang hindi tayo maligaw, no? Ninuman. Lalo na ngayon na nasa kapanahunan tayo ng end times. Maraming lilitaw na bulaang propeta at bulaang sugo ng Diyos na magsasabing pumunta kayo sa lugar na ito at matatagpuan nyo ang Mesaya. Ang totoong Mesaya makikita niya kahit na nasa ilalim tayo ng puno ng igos gaya ni Nathaniel. Huwag tayong magduda. Sinasabi sa John 1:48, Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Alam ng Diyos ang kalagayan natin, saan man tayo naroroon. Kaya huwag tayong magduda gaya ni Nathanael. Yun lang po ang maituturo ko. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you all. Thank you.